Previously on X-Men. Ang una is idol kita, hindi kita kaaway and everything. And kahit na ganun yung mga content mo, tiniis ko yun, hindi kita in-unfollow kasi scammer lang gumagawa niyan. Tapos ngayon pinapalabas mo na voluntary kita pinalo. Alam mo, ang tagal ko inantay itong pagkakataon na to eh. Yung re-replyan mo na yung mga videos ko. Pero hindi naman ito yung in-expect kong recitation from you. Idol kita, hindi kita kaaway. Scammer lang gumagawa niyan. Tingin ko totohanan, ginawang school, ginawang college para maging empleyado ang mga tao. The purpose of establishing a school is for individuals to have equal opportunity to gain the necessary knowledge and skills for them to become productive members of the society. So kung hindi ka mag-aaral, doon pa lang, lugi ka na. Ang education system was established for people to reach their maximum potential kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Idol kita, hindi kita kaaway. Scammer lang gumagawa niyan. Idol kita, hindi kita kaaway. Kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Idol kita, hindi kita kaaway. Scammer lang gumagawa niyan. Idol kita, hindi kita kaaway. Kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Pwede maging scammer. Scammer lang gumagawa niyan. So mga kamads, mga kaibigan, let's put a nail in the coffin of the website. Sa tingin ko, we can, teka lang, lagyan natin ng sound effects para malupit. We can claim victory doon dahil ano na tayo eh, yung position natin is undeniable, undebunkable, and winning! So, congratulations sa ating lahat. Lahat ng sumusuporta dito sa content na to, isang panalo natin to. We are step by step exposing this well, sabi nga ni Sir Richard Tadeus, galawang scammer, okay? Ako, I will hold my, kasi akusa ng kailangan daw mag-research muna bago mag-akusa. So, ngayon inaakusahan kita na plagiarist ka. You are plagiarizing yung style at saka yung gawa ni Alex Hermosi. Actually, ang tawag dyan sa rap game ay style biter. Boo! Boo! Shoutouts nga pala sa boys from Gapo and Nico. Babawi din tayo. Si Akata. Ngayon, syempre 6 threat ang kalaban nun. Anyway, ang topic natin ngayon is how to make citations. Ngayon, iba naman kasi yung citations sa pag gumagawa ka ng academic paper or gumagawa ka ng isang article. Kailangan mo ng tamang citations. Yung mga ganito kasi it's more of fair use. Naka-specify sa fair use kasi na hindi mo kailangan ng explicit permission from the owner. But ako, I am encouraging everyone na ako, I highly encourage you to watch Sir Richard Tadeus. Pare, ang dami kong natutunan. Meron siyang content nung isang araw, yung about sa depreciating asset using iPhone. So, ako as content creator, na-appreciate ko na yung mga phone ko na ganito. Kasi mas nagagamit ko nga. So, meron siyang economic life, mga ganon. Ang dami kong natututunan sa kanya. Guys, promise ko sa inyo. Tsaka si Attorney Anselmo, yan yung mga sinusundan ko. And si Attorney Bernice, si Pistilog, dahil daw kamukha ko. At saka si Engineer. Si Engineer na taga OFW, sasagutin natin yung ano niya. Kasi tama na, okay naman din mag-raise kayo ng mga criticism nyo sa akin. Malaya akong sasagutin lahat yan. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, without further ado, Sir Richard, take it away. Alam nyo kung merong isang kinakatakutan ng mga students ng top universities such as Harvard, Cambridge, Oxford, yan ang mahuli ka for plagiarism because subject for expulsion ka kagad. Plagiarism, by definition, is presenting one's work as your own. Iniklaim mo yung gawa ng iba or yung ideas ng iba without proper referencing or proper citation. Eto nga, matindi to kasi copy-paste talaga Hindi lang yan basta simpleng plagiarism di ba? And napatunayan natin sa maraming video na kasalanan niya kung bakit nakapublic yan. Kasalanan niya kung bakit na-access yan ng taong hindi naman marunong mag-code, ng taong hindi naman marunong mag-hack. Google lang alam ko. So, na kay Franklin Miano lahat ng sisi dito sa issue na to. And tama din, sa tingin ko, justified yung position ni Sir Richard Tadeus dito na sabihin na this is somewhat of a plagiarism. Ako nga sa tingin ko nga ano yan mas matindi pa yan sa sa plagiarism Kasi copy-paste talaga yan, pare. Iniba lang ng konti. Yung comments, pare, yung Carl Vincent at saka yung
Yung ano, di ba, yung Carl Vincent, no? Parehas na parehas, iniba lang ng dollar signs. O, tuloy. Now, majority of the times, kala nyo enough na mag-paraphrase para hindi ka ma-plagiarize. Hindi. When in fact, paraphrasing is one form of plagiarism. So, kung saan kinuha mo lang yung idea niya, kinuha mo lang yung context niya, ni-revise mo lang yung wordings and yung order ng sentences, that could be considered subject for plagiarism. Eto, hindi pa to yung kay Franklin Miano, hindi lang to pinaraphrase eh. Copy-paste, iniba lang ng konti. O, di ba? I do think that this is more than plagiarism eh. Pero it's, sabi niya nga, ako I agree with that sa assessment niya. So far, ang tawag niya kay Franklin Miano, si Sir Richard, napatunayan naman natin yun sa intro nito. Intro pa lang, di ba? Busog na kayo. Ay si Franklin Miano ay isang galawang scammer. Okay, grabe, no? Siyempre mas matalino sa atin si Sir Richard, so he would know kung ano talaga yung mga business red flags na totoo. Tuloy natin. Verbatim, wherein word by word siya. Yun, verbatim Kinapi mo sa word kanya. by word yung context, Tama. yung article or yung journal niya. Kinapi mo yung buong quotation niya. hindi lang to quotation yung kinuha eh. Yung yung style eh, di ba? Style biter nga eh. Ako, hindi kasi ko eh, naglalaro ako sa doon sa mundo ng yung mga sa mga memes, sa battle rap. Nandun ako, medyo nandun din ako. Nandun din naman ako sa academic side. I can go both ways. Pero si Sir, ang tawag niya is plagiarism. Ako style biter. 'Di ba? Google niyo 'yun. Sa Urban Dictionary, style biter 'yan, eh. Tuloy. Without giving proper citation. And of course, meron yung cutting and pasting from the internet without clear acknowledgement. Kung saan naman, ito yung pinaka-common na nangyayari ngayon, lalo na sa Yan, pati yung 100M a year. social media. How do you avoid plagiarism? So, ang turo sa amin before, para ma-avoid mo yung plagiarism, is when you do something, it's important na pag meron kang binabasa na reference, is you don't copy it per paragraph or you don't copy it per sentence. Say for example, may binabasa ka 3 sentences and then yung 3 sentences na yun, pupunta ka sa word mo and then i-retype mo yon without really copy-pasting it. So, hindi mo alam, nagple-plagiarize ka na pala. So, the best way daw to do it is to read the entire article muna. Tapusin mo muna yung buong article. Then, i-close mo yung window. Okay, and then, you start typing what you learn from that article based on your own wordings, based on your own narrative, understanding. Para ma-avoid mo yung unintentional plagiarism. Ito kasi hindi to unintentional talaga eh, yung ginawa ni Franklin Miano. Rekta kopya. Pare, pa-kopya ng assignment mo, ibahin ko lang ng konti. With regards to plagiarism, kung hindi mo talaga kaya i-avoid i-copy yung sentence siya, make sure proper yung citation. Pero dapat talaga naka-quote and unquote to. It's really... Sa academic papers naman yun. And of course, pag gagawa ka ng mga journal articles or sa news, kailangan talaga proper citation. Kaya kita mo, kapag ang ABS-CBN, sinasite nilang GMA, nandun lahat ng proper citation. More of putting your voice into the article or putting your own thinking dun sa academic writing or sa website na ginagawa mo or sa content na ginagawa mo. So if meron kang gusto gayahin, again, panuurin mo muna or basahin mo muna, then give it 5 to 10 minutes. Kung ano yung na-retain sa mind mo, yun yung gawin mo. And you'll be able to avoid plagiarism. Plus less yung mga citations na kailangan mo ilagay. Ayun, so tinuruan tayo kung paano hindi mag-plagiarize at wag gumaya kay Franklin Miano. Yan kasi yung problema kay Franklin Miano eh. Nanonood lang siya sa internet tapos kinokopya niya yung mga sa tingin niyang guru. Ngayon, of course, gumana for a short period of time yung technique ni Alex Hermosi, pero the jig is up. Mga kamatis, mga kaibigan, I have shown you extensively na itong si Franklin Miano is just copying sa people online. Especially nga yan si Alex Hermosi, di ba? Just to drive the point further, siguro naman hindi naman to, obvious naman talaga yung in-upload ko na video kung saan siya ay, saan ba yun? Masarap talaga pag naka-ready na lahat di ba? So, yung video kung saan talagang kopyang-kopya niya yung galawan ni Alex Hermosi or at least yung ito, di ba? Again, those little drawings take some time. If you guys didn't know that I'm the one who draws the picture, you're all going to get... Pati yung title to, yan Teka, dito natin. Absolutely free. Yan.
it finally happened. Sa kanya din, it finally happened, di ba? Now, papasakalihin ko lang si Sir Engineer. Sir, kasi para daw makabenta ng libro si Franklin Miano, I resent that statement kasi hindi ko po ito tutulungan makabenta. In fact, I am discouraging everyone na bumili ng kanyang mga gamit, ng mga kanyang binibenta. Lahat yan, wag niyong bilhin yan. Bunga po yan ng, well, sabi nga ni Sir Richard Tadeus, galawang scammer at saka plagiarist, di ba? Okay, at saka marami pa yan, marami pa tayong ilalabas, dahan-dahanin lang natin, no, di ba? Morning right now, partying. At yung mga nandito lang ang meron. It's like, Copy-paste format eh. And meron din akong linuluto ngayon. Tatry kong puntahan yung kung saan sila saan sila nagganyan, yung parang MSB ball na yan. Kasi nakita na namin yung place kung saan sila nag-held ng ganyan. And papakita ko sa inyo kung nag-overpaid ba yung mga estudyante niya or hindi. Anyway, tuloy natin to. because I gave you everything I have. Yan. Naiyak pa si Alex Hermosi dyan. Yan, oh. Si Franklin din, naiyak. Yung manong ganun suminga-singa, di ba? Ayun nga mga kamatits, mga kaibigan. Wala pa tayo sa kalahati, pero sa tingin nyo, round 1 pa lang, GG na agad, di ba? Ngayon, ayan, ang dami na naming sinabi sa'yo, hindi lang ako, pati yung idol mo, Kuno, na winasak ka. Ayan, no? Idol mo yan, di ba? Pero pinaparinggan ka na isa ka daw scammer at plagiarist, di ba? So ano pang mukha ang hiharap mo, Franklin Miano? Mahiya ka naman kahit konti. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman for now. Antayin nyo uli yung mga susunod na kabanate dito. Kaabang-abang. Slow cook is real. Nico David out. Gege mga lord.